For today's video, ito yung unang umaga na wala na si Lola at itinapon ko lahat ng bagay na nagamit niya bago siya nawala. Pero bago yan ay maaga pa nga lamang ipinaliguan ko na si Nili at birthday niya ng araw na yan, ang mismong araw din ng pagkawala ni Lola. Tama ah. Ay na siguro yung pinakamalungkot na kaarawan ni Nilush na sa halip na masayang selebrasyon ay naging araw ng pagluluksa. Ng mga oras na yan nga ay wala pa siyang kaalam-alam sa mga nangyari at syempre hinihintay ko din ang kanyang pamilya na mismong magsabi sa kanya. Mazal tov Nilush, harbe yut, benakat, aniwe betotak Nili. Bago ko nga paliguan si Nili, sabi niya sa akin ay sana'y okay lamang daw si Lola at sana daw ay hindi mamatay. Sinang-ayunan ko na nga lamang si Nili at ang sabi ko huwag siyang mag-alala dahil okay lamang si Lola. Kahit nga wala pang alam niyan si Nili na wala na si Lola, ay ramdam ko yung lungkot niya. Syempre yung nasa isip niya ay nasa ospital si Lola. Sayang nga lamang din dahil sana ay nakaabot man lamang si Lola sa birthday ni Nili bago siya nawala. Para kahit paano'y nakasama pa sana ni Nili si Lola sa espesyal na araw nito. Pero ganun talaga ang buhay, hindi natin masasabi kung hanggang saan at hanggang kailan ang buhay natin at kapag oras mo na ay oras mo na talaga at walang makakapagpabago nun. Pero sa haba ng panahon na inilaban ni Lola para lamang mabuhay para kay Nili ay siguro ay sapat na yon para makapagpahinga na siya. Yum yum ulit. Yum yum ulit, yum yum ulit, Nili. Yum yum ulit, yum yum ulit. Salto! Ay nga't birthday na birthday ni Nilush ng araw na yan ay malungkot siya at sinuutan ko nga ng kulay pink dahil paborito din niyang kulay ni Lola para kay Nili. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday Nilush! Happy birthday. Salto! Dada mami. Bahay tulo, balik ka tulo, bahay tulo, balik ka tulo, bahay tulo, balik ka tulo, balik ka tulo. Kalakabot! Yes, yum yum kag! Yes, yum yum, hallelujah. Kalakabot. At pagkatapos ng aming simpleng kantahan para sa kanyang birthday ay pinagawa ko naman si Nilush ng orange juice at slice ng banana para sa kanyang merienda sa umaga. Ang tamis nga ng orange na yan at galing yan sa kanilang taniman. Ngayon nga na wala na si Lola ay mag-isa na lamang si Nili na kumakain ng saging, hindi katulad dati na magkasalo pa sila sa iisang plato na kumakain ng saging sa umaga. Maaga nga ako naglinis at wala pa nga akong tulog niyan at hindi na nga din ako nakatulog nung gabi dahil sa kaiisip sa pagkawala ni Lola. Naglinis na nga din ako para sa paghahanda sa tinatawag nila na sitting Shiva o yung 7 araw na pagluluksa pagkatapos mailibing ang pumanaw. Kung sa atin sa Pinas ay may burol na pinaglalamayan, dito naman sa Israel kapag pumanaw ang isang tao ay kailangan agad mailibing sa loob ng 24 to 48 hours. At ayun nga't isa-isa ko nang inilagay dyan sa garbage bag ang mga gamit ni Lola at kailangan na yan na itapon. Buti na nga lamang at tumawag sa akin si Rapi at sinabi niya sa akin na itapon ko na daw ang mga gamit ni Lola at inuna ko nga yung mga naiwan sa kwarto. Mayroon nga ding mga nagtatanong kung hindi ba daw ako natatakot kay Lola dahil wala na nga. Syempre hindi naman mawawala yun dahil matatakotin din naman ako pero hindi naman ako yung sobrang natakot. Mas natakot pa nga ako noon nung namatay ang anak ni Lola na panganay at inabot din ng taon bago ako nakamove on sa takot. Siguro dahil naalagaan ko din si Lola ng mahabang panahon at ang turing niya sa akin ay parang isang tunay na anak o apo kaya hindi din ganun kasobra ang takot ko sa kanya. At mabait din si Lola sa akin at ang isa pa ay yung hitsura ni Lola ay mukhang maamo yung mukha at hindi mukhang nakakatakot. At ngayon nga na wala na si Lola ay wala na magagalit kapag nililigpit at nililinis yung kanyang kwarto. Sobrang nakakalungkot nga din ang biglaang pagkawala ni Lola at hindi ko nga inaasahan na mawawala na agad si Lola. Akala ko nga dati ay darating ang araw na mawawala si Lola dahil sa sobrang katandaan niya pero hindi ko akalain na dahil pala sa atake sa puso kaya siya mawawala. Low blood nga si Lola at ang BP niya nga lagi ay nasa 80/60 lamang at minsan nga ay nag-o-over 50 pa. Inalis ko na nga din yung cover ng upuan ni Lola at dyan siya lagi umuupo kapag nandyan sa sasalas. Inalis ko na nga din yung isang upuan na nakasapin dahil gusto ni Lola ay kapag umuupo siya ay medyo mataas at isinama ko na din yan sa mga itatapon. At pati nga yung mga damit ni Lola na nilabhan ko nung gabi pagkaalis nila ay itinapon ko na din kahit basa pa. Pagkabukas ko ng pinto ay sabi ko kay Nili manood lamang siya ng TV at yung mga nakaplastik na gamit ni Lola ay inilagay ko na nga doon sa may gilid. At pasimple nga at dali-dali kong inilabas para hindi makita ni Nili. At buti na nga lamang din at hindi siya pumupunta sa kwarto ni Lola dahil kapag nakita niya na wala na yung mga gamit ni Lola ay magtataka siya at magtatanong sa akin. Ay nga tahimik lamang si Nilush habang naglilinis ako nang bigla niyang maalala na Independence Day din pala ng araw na yan. Nakakaawa nga din si Nilush dahil wala kaming ganap sa araw ng birthday niya at hindi na nga din nakabili ng cake. Bigla na nga lamang nagkasumpong si Nili at ipinatatapon niya sa akin yung walker na bigay ni Imadora para kay Lola na siya niya din namang ginagamit. Ay mauwebet sa yung galgal. Loya fe.
Imatlorot sa, syama at lorowa. Kapag bumabalik nga ang sakit ni Nile, galit na galit siya kay Imadora at halos lahat nga ay kinagagalitan niya kahit wala namang ginagawa sa kanya. At pati nga yung mga gamit na galing kay Imadora ay napag-initan din at ipinapatapon sa akin. At pati nga yung sapatos na pinaglumaan ni Imadora na ibinigay sa kanya ay inihagis dyan sa gitna at itapon ko daw. Kunwari nga ilalagay ko muna sa basurahan sa kusina at sabi ko mamaya ko itatapon ay ayaw pumayag at galit na galit at itapon ko na daw. At para nga matigil si Nile, nilabas ko na nga din at medyo nagtagal ako ng konti sa labas para kunwari ay tinapon ko talaga pero ang totoo ay nilagay ko lamang doon sa may gilid. Sobrang nakaka-stress nga ng araw na yan yung wala kang tulog tapos nawala pa si Lola at nakisabay pa ng sumpong si Nili. Nung maitapon ko nga kunwari ang mga bigay na gamit ni Imadora ay kumalma na si Nili pero kapag naaalala niya si Imadora ay bigla-bigla na lamang siya nagagalit at nagkakasumpong. At ay nga't okay na at nakalinis na ako niyan at pati nga kwarto ni Lola ay naging maaliwalas na at wala ng laman ang kanyang kama. Hinayaan ko na nga lamang din na bukas lahat ng bintana para maliwanag at makapasok din ng hangin. Ay siya hanggang dito lamang ating kwento for today's video at maraming po salamat sa inyong suporta at laging panonood. Mag-ingat po tayong lahat palagi. And please follow and share ako Infinity Private Resort and Events please and please subscribe to my YouTube channel.